Pinalagan yan ng NTF-ELCA. Anila, hanggat nandyan pa ang 11 guerrilla front, hindi pa sila dapat tuwagin. Has been the game changer in our government's fight against communist terrorism. Now that we have reached this stage in the campaign, we feel it's improper to call for its abolition. Ang pwede raw gawin ng NTF-ELCA ay bumuo ng panibagong task force na nakatuon sa kapayapaan, pagkakaisa Tinuruan at na. pag-unlad. Pero mangyayari lang daw yan kapag tuluyang nang natapos ang insurgency Tama. o armadong pakikibaka sa bansa. Ito nga yung sinabi nitong bruha na to. Bruha yan na yo. Tingnan mo, para si Cory lang. Ayan, nakalagay, sinabi niya, NTF-ELCA was established about 6 years ago in a different context. It is outdated, ulul. It does not take into account the ongoing prospect for peace negotiation. Ang gusto kasi nilang mangyari, yung standard nila o yung strategy nila sa bansa nila, ay gusto nilang maging ganun din sa ibang bansa. Kung yan talaga matatalino, alam ba niyan yung nangyayari sa bansa? Yung ang dito pinanganak, tapos aayusin ang kaguluhan sa bansa, nahihirapan. Kung di pa dumating ang Tatay Digong, hindi makakaisip ng effective na strategy. Ibig sabihin, kahit may nakatirang Pilipino at dito lumaki, dito tumanda, nahirapan makaisip ng strategy kung paano magiging payapa ang Pilipinas. Tapos etong ibang lahi na to hindi naman natira dito kahit isang linggo. Magbibigay ng ng opinion, magbibigay ng magre-recommend ng kaalaman na magiging effective daw. Kumbaga tinuturuan tayo. Napakalaking tanga ng tao na yan. Napakalaking tanga niyan. Ito yung sabi niya, I therefore recommend that the task force should be abolished. I have recommended an executive order denouncing this practice and setting out very clear measures that can be taken to discourage, disincentivize, and discipline to those who violate the policy. Galing-galingan, dunong-dunungan, gusto sundin sila. Buti na lang talaga merong mga tao talaga na handang magbuwis ng buhay at may mga talino para makaisip at ipagtanggol kung ano yung nararapat. Ito, basahin natin tong sa Executive Director ng NTF-ELCA. Her call for the abolition of the NTF-ELCA is a lame attempt to breathe life to a dying terrorist movement. The NTF-ELCA is and will always be relevant. This is something that Irene can fail to comprehend. Totoo, hindi niya naintindihan. Paano? Nire-recommend na lang, pinagpipilitan pa. Bakit nila pinagpipilitan? Kasi alam nila na nakapasok na yung ICC at mayroon silang connection dito sa Pilipinas ng mga politikong nakaupo. Kayang-kaya na nilang gawin yung mga hakbang at plano na gagawin nila. Kasi pagka nadali nila si FPRRD at si BP Sara, madali na nilang kakanain yung presidente. Dahil nga wala na nakakuha na impluwensya na ng mga kamag-anak tsaka mga nakapaligid sa kanya. So napakabilis ng pangyayari, napakadaling na manipula. So talagang alarming. Ito yung sabi, tuloy natin. We will not allow any outsider to dictate us. We will not allow any outsider to dictate us. English na yan, pero hindi pa rin niya naintindihan. Lakas ng tama, no? Tang-enang yan. Kaya nga, ako meron ako nakakatuwang dito Meron ako nakakatuwang kasabihan. Yung kasabihan ko na okay lang kahit hindi ka magaling mag-English. Okay lang kahit mali yung grammar mo sa English.
Kasi hindi naman yan sukatan ng talino. Kung magiging sukatan ng talino yan, bakit ang daming bobong Amerikano? Para saan ba yung mga lingwahe niyan? Eh di mag-practice ka mag-English, ay mag-Chinese, mag-practice ka magpatalino ka sa pagiging Pilipino, magiging edukado. Tangina yan, naging ninormalize na nila na kapag English sukatan ng talino. Yan yung mga false knowledge na gusto kong alisin sa bawat kaisipan ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga kabataan. Oo, ang ginagamit sa buong mundo na English para magkaintindihan lahat at mapadali. Okay lang naman na makaintindi ka, sapat na yon. Pero yung maging manormalize, yung mamali ka lang ng grammar, magiging big deal para maging sukatan ng isang talino ng tao, putang ina, lumabas kayo sa Pilipinas. Lumabas kayo sa Pilipinas, yung ibig ko sabihin, huwag kayong mag-stick sa ganong kaisipan. I-check nyo rin yung iba't ibang bansa. Meron nga dyan sa Japan, no? Hindi nila mini-maintain yung English. Focus sila kung ano talaga yung kultura, yung tradisyon nila, yung language nila. Ganon sila. Kumbaga hindi sila nagpapaniwala sa mga ganyang mga katangahan nila. Kaya yon, para sa akin napakaganda ng kasabihan. Okay lang hindi kayo magaling sa English. Okay lang. Basta nakakaintindi kayo, sapat na yon. Sapat na yon. Pilipino tayo. Be proud. So tuloy natin. How to fight our wars and to dictate upon us the means to win the peace for our people. We have managed to succeed in our fight against insurgency and terrorism as a nation and as a Filipino. Napakasimple ng konsepto. Napakasimple. Tayo lang din ang magkakasama, tayo lang din ang makakaresolba ng problema. Hindi natin kailangan ng ibang lahi. Bukod sa galing-galingan na akala mo mataas na antas na uri ng tao, putang ina, dito nga lang kitang-kita nyo, napakabobo. Ang bobo niya na kahit first year high school, may intindihan yan Kasi nga pinagpipilitan nila kasi meron silang plano. Step by step na sila Kaya dapat maging aware kayo sa ganitong mga balita. Dahil pag nagtuloy-tuloy yan, babalik tayo sa mga panahon na may humahawak sa liig natin at hindi nyo makakamit ang totoong kalayaan. Ganito kasimple Sa inyong pamilya, meron kayo, kunyari example. Sa inyong pamilya, may gulo, may gusot. Sino mag-aayos niyan? Padre de pamilya o sino man sa pamilya. Di ba nga kapag kami nakikialam pa sa usapang pamilya o usapang buhay ng may buhay, nagagalit kayo? O bakit ngayon dito? Ibang lahi to, hindi natin kalahi. Hindi kayo nagagalit pag nangangailam sa personal nating buhay yan, sa personal nating problema sa Pilipinas, sa bayan natin. Same as lang. Parehas lang Ayun lang yan. Ito isang mabilisan lang, may kukwento rin ako sa inyo. Itong ICC at UN, kung hindi kayo lumalabas ng usaping Pilipinas, kasi ayaw nyo lumabas sa usaping Pilipinas minsan, papandaw din kayo sa usapan sa ibang bansa at ang history ng ibang bansa. Mapagtatagpi-tagpi nyo yung napagtatagpi-tagpi ko. Magkakaroon kayo ng idea. Ganito kasimple yung mga nangyayaring gera simula pa dati, lalo sa Iraq, itong ICC at UN ang may pakana dyan. Bukod sa gusto nilang tirahin yung mga ayaw nilang nakaupo sa pwestong politiko na sagabal sa plano nila, gusto kasi nilang kunin yung mga importanteng bagay doon.
bukod sa ikakalago ng ekonomiya nila, meron silang makukuha ang mga likas na yaman, mga tinatagong yaman sa mga bansa. At ganun din, same strategy, gusto nila maiupo yung mga puppet nila na politiko. At kaya nagkakaroon ng gera at kaya napulbos ang Iraq dahil nga merong silang misyon o plano sa lugar na yon na napaka-importante. At hindi lang Iraq ang ginanyan nila. At ngayon nga sa panahon na to, hindi nyo lang halata na normal lang na nagkaroon ng gera sa Russia at sa Ukraine, pero yung nakatagong nangyari dito na hindi nyo alam, na ikwento ko na nung nakaraan to na minanipula ng presidente ng US na puppet nga ng mga elitista dyan sa Amerika at UN, yung presidente, kaya nagkagulo. So dapat alam nyo yan para nagegets nyo kung sakali mang gawin sa atin yan. At ngayon nga posibleng merong ganyang plano sa Pilipinas. Very alarming yan. Very alarming yan. Nasa history yan. So tuloy natin para matapos natin tong sinasabi nila. Kaugnay naman ng Red Tagging, iniit ng NTF-ELCAC na hindi ito pinapayagan ng gobyerno at illegal remedies naman din daw ang mga narirenta. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News. Share nyo to yung video natin para maraming kababayan at mga kabataan ang may idea about sa mga ganitong usapin. So malaya kayong mag-comment, magbigay ng opinion sa ating comment section. So opinion nyo yan. Tapos ang mahalaga lang dito yung share natin para nga madami tayong makaalam ng mga ganitong usapin. So yun lang, maraming salamat KBTN. Think and analyze. Let's go.